Lagyan natin ang ating mga pandinig, ating mga Biblia. At tinitignan ko dumarami yung mga buhay na halaman. Iniisip ko nga kanina kung totoo to. Totoo nga. Buhay na buhay. At I propose na kung dumarami yung buhay na bulaklak, mas buhay pa po yung ating pagsampas sa Panginoon. Pwede ba yan? Maging inspiration natin yung mga buhay na bulaklak. Bigyan natin ng buhay at kulay yung pagsamba natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay hindi Diyos na patay, kundi Diyos na buhay. Ang nakakalungkot minsan ng mga Kristiyano, walang kabuhay-buhay. Nakita niyo na? Agree kayo doon. But today, give life and dapat yung energy natin medyo level up na din po. Parang konti lang. Level up. Okay, buksan natin ang ating mga Bible in the book of Matthew, chapter 26. Matthew 26, verse 57 and 58, or verses 57 and 58. And they had laid hold on Jesus, led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were assembled. But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in and sat with his servants to see the Lord, or to see the end. Verses 69 through 75. Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the ports, another maid saw him, and said unto him that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath, I do not know the man. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech bewrayeth thee. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Tayo po muna ay manalangin sa Diyos. Hilingin natin yung pong paggabay at nubay ng ating dakilang Diyos sa mga oras pong ito. Heavenly Father God, we bless you and we thank you, Lord, for you have gathered us here safely. We thank you for this opportunity of being in the worshipers, Lord God. Father God, we thank you for your goodness and for your grace, and naririto pong muling kami, Panginoon. Muling nagpapakumbabang loob, humingi po ng awat habag, patawaran sa anumang pong nagawa namin pagkukulang o pagkakasalaman, Panginoon. Linisin niyo po kami. We pray for your new anointing. We pray, Father, for wisdom and understanding. We pray, Father, that you will just once again minister to us and speak to us mightily and powerfully. In the name of Jesus Christ we pray. Shall we all say Amen? Siya po tayo po sa ating mga taon. At nais ko pong bumati ng isa pong magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po sa lahat. Patuloy ang ating pagpupulit, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na sa araw na ito, tayo pong muli ay pinagkatipon at mga bagets dito sa harap. Tingin dito kay Tito Mike. Dito muna. Hi, ladies. Okay? Handa na ba kayo? O handa na ganito, pa-prove daw.
Okay. So, wag munang nagkukwentuhan, wag munang naglalaro, nakikinig muna kay Tito Mike. Amen? Okay, marunong yung mga bagets. At sa ating mga bisita, invited ni Brother Cam, si Sister Juby. At hello, Sister Juby. Isang kagalakan na kayo'y aming kapiling ngayon. Even si kapangalan ko, Michael John. Michael John din yung pangalan ko. Yung mga Michael John talaga naman. Wala akong sinasabi. Anyways, nagbibiro lang tayo. God bless you, brother, sister. At sana ay pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay umabot sa ating mga, hindi lang sa pandinig, kundi lalo tigit sa ating pong mga puso. Isa pong araw sa lugar ng London, hindi ko pa narating yon. Nabasa ko lang po ito. Anyways, merong isang babae nagko-cross sa street ng London, and then merong isang mama, tinawag siya. Sabi niya, "Excuse me, ma'am." Sabi niya, "I just want to say thank you." Ulat yung babae, hindi naman sila magkakilala. "Thank me?" Sabi niya, "Yes. You know, I used to be a ticket collector. And every time na may pupuntahan ka at nakikita tayo, you always wear a smile. You always greeted me." Tapos sabi niya, at nakikita ko na merong kakaiba o yung saya na yan ay nagbubuhat sa kalooban. At meron akong napansin, isa pong maliit na Biblia sa iyong kamay. At siguro out of curiosity, ito po ay binili ko rin. At ako ay nakilala ang Panginoong Hesus. At ako ngayon ay ligtas. There was something na nakita ng taong ito sa babae na yun. Ano kaya yung nakita niya? I suppose yung nakita niya yung liwanag na nagbubuhat sa Panginoon. Let me ask you, my dear brothers and sisters, kung tayo kaya titignan ng mundo, or tayo kaya yung uobserbahan ng mundo, nakikita kaya si Jesus sa atin? Or nakikita ay yung kaaway ni Kristo sa buhay natin? The message that I'd like to share with you today, can they see Jesus in me? Nakikita ba si Jesus sa akin? My hope that your life, my life, would be a testament na si Jesus ay mabuti at si Jesus ay nagkikita sa atin. So ito po nga passage natin na babasa, panahon kung saan nahuli or hinuli ang Panginoong Hesus, nilitis, at bago po ito, yung pong pagpasan niya ng krus at yung pong crucifixion. So titignan natin yung pong detalye sa buhay ni Pedro sa passage pong ito at ilang bagay ang nais ko pong makita natin as we go on to this message. And so ito pong si Peter, nung pong nakakilala kay Jesus, siya po ay naligtas, nagbago, nakita yung pong transformation sa kanya pong buhay. But on that night, kung titignan natin sa Pedro, parang hindi naman ligtas o wala namang pagbabago sa buhay niya. Di ba? He lied, he cursed, he denied the Lord. Ilang beses? 30 beses. But gusto ko munang tignan natin yung pong background ni Peter. Sino nakakilala kay Peter? May kakilala kayong Peter? Hindi yun. Si Peter, ito pong sa Biblia, yung pong tinutukoy natin. At siya po ay dati pong mangingisda. Okay, so yun yung background ni Peter. And siya po ay namuhay ng makasalanang buhay, makasalanang lakad, at isang araw, noong pong na-witness niya yung pong kahimalang ginawa ng Panginoon, siya po ay nagkaroon ng pananampalataya at siya po ay naligtas.
At sa kanya pong pagkaligtas, makikita natin yung pong radical transformation sa buhay ni Pedro. Dating masama, dating paano ba, I suppose, Brother Jason, mga notorious ng mga fisherman sa panahon ni Peter. Kasi ang sabi niya nung nakita niya yung kabanalan ng Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y makasalanan. So yun yung buhay niya, makasalanan. And let me tell you this, lahat naman tayo dumaan doon. Correct? Kasi sabi ng Bible, wala naman ditong matuwid. Meron bang matuwid? Pakitaas ng paa. Para medyo pahirapan natin dahil dito. Eh, di ba? Sino na ba ditong hindi pa nakaranas magsinungaling? O doon pa lang Lahat na. Anyways, kagaya na Pedro, lahat man tayo makasalanan. Subalit nung nakalapit sa Pedro sa Panginoon, nagkaroon siya ng tunay na pagbabago. Handang sumunod sa Panginoon? Ayun naman talaga si Sir Sarah. Kapag ka nagkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon, handa kang sumunod sa Panginoon. Ano sabi ni Pedro? Kahit buhay niya, ibibigay niya para sa Panginoon. At nung inatake ang Panginoon, yung kanyang tapak, binunot niya at pinagtanggol ang Panginoon. Ganun po yung ginagawa ng mga taong talaga namang mahal ang Panginoon. Yung pong proof, tingnan natin ito, ng kaligtasan kapag dumating sa isang tao ay ang pagbabago. Imposible na kapag ka niligtas ka ng Panginoon, tunay kang mananampalataya ng Panginoon, walang pagbabagong makikita sa buhay mo. Hindi totoo yun. Kapag ka dumating yung kaligtasan sa buhay mo, yung pananaw mo sa mundo, at babago. Mararanasan mo yung kagalakan, yung kapayapaan, nag-iiba yung perspective mo o yung pananaw mo sa mundo. Kapag ka kilala mo si Kristo at nagkaroon ka ng kaligtasan. Nga awitin mo kay sarap mabuhay. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. If you haven't experienced that, come on. Baka talaga naman malayo pa si Kristo sa buhay o sa puso mo. Kasi ang alam ko, lahat po ng nakakilalang totoo sa Panginoon, grabe yung kakaibang kagalakan ang dumarating sa kanilang puso, sa kanilang, well, Brother Mike, hindi naman talaga perfecto ang mundo. Meron pa rin tayong, kumbaga, moments na nalulungkot. Normal po yun. But the moment you receive Christ, you will experience something better. Yung bagang Brother Gelson na natikman mo yung isang bagay na masarap, diba? Hahanap-hanapin mo, babalik-balikan mo. Kapag karanasan mo yung presensya ng Panginoon, lagi mong hahagilapin ang Panginoon sa buhay. Hindi ka makakontento na malayo sa presensya ng Panginoon. Kasi naranasan mo yung sarap po ng paglilingkod sa Panginoon. So my dear brothers and sisters, the moment you get saved, ikaw ay matuwid. Yun yung declaration sa'yo ng Panginoon. So, lalakaran mo yung katwiran. Yun yung tinatawag natin sanctification. Katwiran na ibinigay sa'yo ng Panginoon. And you will have new desires. You will have new thinking. Yung mga bagay na dati mong ini-enjoy na masasama, hindi mo na ini-enjoy yun. Nawawalan ka na ng gana doon. Yung mga layaw ng mundo, yung sarap ng mundo, na hindi maka-Diyos, mawawalan ka na ng ganon, Sister Sarah. At kapag ka naranasan mo si Kristo, yung burden ng Panginoon ay sa kaluluwa, magkakaroon ka rin ng burden sa mga kaluluwa. Magkakaroon ka rin ng burden sa mga tao. Nais mo rin silang makalapit sa Panginoon. Nais mo rin silang ma-ishira ng Ebanghelyo. Bakit? Magkakaroon ka ng burden. Kagaya po ng ating pong Panginoong Kristo. And we saw this sa buhay po ni Pedro. But that night, okay, balikan natin yung pangyayari. At doon si Pedro, tinanong nila,
Nagsinungaling si Pedro, nanumpa, nagmura, parang hindi preacher, ano? Parang hindi Christian, parang hindi tagasunod ni Kristo. Ang tanong, mga minamahal ko mga kapatid, kahit Kristiyano ba tayo, is there this possibility na magkamali pa rin tayo? Oo. Ano niyo po? Christian tayo, nagkakaroon tayo ng bagong puso, ng bagong desire. Subalit, alalahanin mo, tao ka pa rin. Kung si Pedro, nung nagsabi, kahit buhay ko, Panginoon! Di ba, yun yung sabi niya, Ate Ruby, bago yung mga pangyayari. Subalit, eto na, nasubok na. Bumagsak. Nagkamali. That night. And so, let me tell you this. Kahit ano pang taas ng pananampalataya mo, ano pang init ng pananampalataya mo, there is this possibility pa rin na ikaw ay magkasala, na ikaw ay bumagsak, at ikaw po ay magkamali. Kaya huwag kayong magugulat minsan. Akala ko may spiritual yan. Na bakit nagawa niya yan? But, hindi natin pinag-uusapan to para ma-discourage kayo. Pinag-uusapan natin ito for us to learn something. Lessons na magagamit natin sa ating pong mga buhay. Bakit nga ba, Brother Gilson? Umabot si Pedro sa ganong sitwasyon na i-deny na ang Panginoon. Let me tell you several things na po pwede nating ma-observe. Una, Peter was in the wrong place. Did you hear me? He was in the wrong place. Saan siya during that time? He was on the enemy's camp. Dapat sana, Brother Ken, during that time, kasama niya yung ibang mga disciples, nagpapalakasan sila ng loob, nagtatago sila, nananalangin sila, but hindi. He was in the wrong place. Instead of being with other disciples, he was on the enemy's camp. Alam niyo minsan, kahit mainit ka na Kristiyano, kung sa maling lugar ka, madali kang matukso. Ano ba yung mga maling lugar na pwede nating puntahan, Kuya Alvin? Okay. Kita mong maraming nagsusugal doon. Tapos dati, adik ka sa sugal. Umiwas ka. Kasi ma-adik ka. Ano pa, Kuya Alvin? Alam mo namang nagtutunggaan doon, dati kahinaan mo yan, di lumayo ka! Kasi parang ang sarap nakikita mo yung battle ng fear, pinagpapawisan sa lamig, hindi sa init pinagpapawisan, parang nauhaw ka tuloy kahit nakainom ka na ng tubig. Hey, my brothers and sisters, para makaiwas tayo sa pagkakasala, huwag tayong pumunta sa mga maling lugar. Bago natin puntahan yon, isipin niyo muna, kung kasama ko kaya ang Panginoong Hesus, sasamahan kaya ako dito? Kung kasama ko kaya ang Panginoong Hesus, dito sa diskuhan na to. Ano kaya? Isipin muna natin. Huwag tayong pumunta sa mga maling lugar na maaari tayong matukso at magkasala. Ngayong lugar, Kuya Alvin, marami pong doong nangihina yung tuhod mo kapag nakikita mo. Layuan mo yun kasi matutukso ka. Praise the Lord! Wala mo! Si Pedro yun Instead of being with the other disciples, he was in the enemy's camp. Kaya, unti-unti, nanghina yung kanyang puso, yung kanyang pananampalataya, and he was ready to deny the Lord. Another thing, he was with wrong people. He was with, ulitin ko lang, wrong people. Again, hindi yung mga kapwa niya mananampalataya, yung kasama niya. Ay yung mga nanghusga sa Panginoon yung kasama niya. Diba? Yun yung mga nagpapako. Yun yung mga sumigaw ng crucify him. Yun yung mga kasama ni Pedro.
And let me tell you also this, my dear brothers and sisters, dapat pinipili natin yung ating mga kabarkada, kaibigan, kasi mai-influence ka nila. Subukan mo, kaibigan mo lahat sinungaling. Naku, tignan natin. Kahit hindi totoo, paniniwalaan mo na. Okay, layuan natin yung mga BI. Bad influence. Hindi tayo magkakat ng ties dito, Sister Sarah. Walang problema makipag-mabutihan tayo sa mga taong makasalanan, but our purpose is to bring them to Christ. Hindi po tayo yung purpose natin. Kasi minsan sa pakikipag-kaibigan yun naman para madala natin sila sa Panginoon. Pero yung pakikipag-kaibigan natin, yun yung lagi nating nakakasama, yun yung lagi nating nakakausap, pero alam mo namang BI, bad influence, lumayo ka na. Tama ba? Sabihin ko sa'yo kung, di ba, may influence ka talaga si Sir Sarah. Sino yung mga friends mo? Magaganda ba yung influence nila? Kung hindi maganda, i-influence mo sila, dalhin mo sila sa paanan ng Panginoon. Praise the Lord! Okay? Tingnan mo, kung puro nega yung kasama mo, ay positibo ka pa, matatapos ang araw, nega ka na rin. Kung puro ang hilig manlait ng kasama mo, hindi ka marunong manlait, pero subukan mo, isang araw, buong araw kayo magsama, baka hindi pa matapos yung araw, nalait mo na rin yung kapwa mo. O yung kasama po, nagmumura lahat, hindi ka naman marunong magmura. Expression lang nila yun, kahit hindi galit, nagmumura. Diba? Baka maging expression mo na rin yan. Friends, other brothers and sisters, Bible tells us na yung pong hindi mag-ayos na kasama, makukura po yung ating pong character. Ayaw nyo makurap? Ayaw nyo makurap? Ayaw nyo marumihan yung malilinis yung pag-iisip? Okay, isama nyo yung mga malilinis mag-isip na tao. Praise the Lord. Nakapag-amen ba tayong lahat? Gusto mong gumanda, isama ka lagi sa mga magaganda. Maganda yung ugali. Praise the Lord. Okay? And so Peter, during that night, dahil po sa mga ilang factors na ito, wrong place, wrong company, siya po ay nagkamali. Wrong or bad performance, bad testimony. He denied the Lord thrice. My friends, my dear brothers and sisters, kung tayo ba halimbawa, titignan yung buhay natin. Magandang testimony ba ito as Christians, as believers? Hello? Isipin nga natin, Sister Sarah, 24/7 may nagbabantay sa'yo kahit wala ka sa bahay ni Kuya. Nakikita yung kilos mo, yung pong mga tinitignan mo, yung mga movies na pinapanood mo, yung musikang pinakikinggan mo, yung mga aklat na binabasa mo, masasabi kayo nila na ito Kristiyano. Nag-isip. Tignan niyo natin yung playlist mo. Tignan nga natin yung mga ka-chat natin. Hindi siya nahihiya, Tignan nga natin yung kwarto mo. Ay, sure pa rin! Eto, gusto ko lamang ma-realize natin, friends, na kung titignan yung buhay natin, kamusta kaya? Makikita kaya si Kristo? Can they see Jesus in me? My prayer, again, is each and every one of us ma-display ang Panginoon. Sana magandang testimony tayo. Well, anyways, balikan muna natin si Pedro. Wala akong relo matingnan. Buti na lang may relo doon. At hindi naman tayo masyadong matagal. At baka hindi na bumalik si Sister Juby sa susunod sasabihin pang bihira. Napagod ako kapag nakikinig! Ano ba yan? Ang haba!
Give me some more minutes and I will close this message. Si Pedro, nagkamali. Sabalit hindi po yun yung end ng buhay po niya. Ang sabi ng Bible, naalala niya yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Naalala niya. And that's a deciding moment sa buhay niya. Yung pag-alala niya sa sinabi ng Panginoon. And some of you, my dear brothers and sisters, need to remember kung sino ka talaga sa harap ng Panginoon. Minsan nag-discourage tayo, Ate Ruby. Minsan nga, hindi ko ma-imagine. Crazy talaga yung taon na ito. Ang daming kung ano-anong nangyayari. But hindi na natin maiiwasan to. Nasusulat na daw. Hindi ni Nostradamus, hindi nasusulat sa Biblia. Mangyayari yung mga bagay na to. And minsan, Kuya Alvin, nagdudulot sa atin na, ano ba yan? Grabe! Mag-aalala ka, matatakot ka. You need to remember kung sino ka sa Panginoon. Huwag kang madiscourage kasi anak ka ng Panginoon. Huwag kang matakot kasi aalagaan ka ng Panginoon. Yun yung alalahanin natin. Kung natatakot ka, remember yung mga pangako ng Panginoon. Yung mga sinabi ng Panginoon. Yung takot mo, parang bula. Nawawala. Ito yung ginawa ni Pedro. At sa pag-alaala niya, siya po ay nagsisi sa kanya pong maling ginawa. Okay, what? Bitterly. Hindi na sa nalungkot si Sir Sarah. Nagsisi siya sa kanya pong ginawa. Ano kung nagkakamali man tayo at maisip natin, maalala natin, ma-realize natin, hindi magsisi tayo, manambalik tayo kay Lord. Minsan kasi kapag nagkakamali yung ilang Christians, lalong lumalayo. Wag! Nagkamali ka, na-realize mo. Di magsisi ka, manambalik ka sa Panginoon. Because, eto, tignan niyo po si Pedro. Nung nanambalik siya sa Panginoon, pinatawad siya ng Panginoon, na-restore siya ng Panginoon, ang ginamit siya uli, mightily ng Panginoon. Mangingisda. Hindi naman magaling siguro manalita yun natin, Ruby. Sabalit, nung araw na nag-preach si Pedro, libo-libo yung naligtas. Libo-libo yung lumapit sa Panginoon. Wala pang microphone that time! Tayo, ang lakas-lakasan ng microphone natin. But you see, friends, kapag kagamitin ka talaga ng Panginoon, pagka-use yung microphone, yun lang naman yung kailangan sa atin. Kailangan natin alalahanin yung Panginoon, yung mga salita niya, at kung nagkamali tayo, pagsisihan natin, talikdan natin, at lumapit tayo. Sigurado po ako, i-restore ka ng Panginoon. Gagamitin ka ulit, mightily, ng Panginoon. Let me just close with this story. Gusto niyo ba ito? Story? Kagabi, mayroong inspiring story akong nabasa. Meron ako natanggap na email, yung link. I download daw. And then ay buhay ni libro about John Gokongwei Jr. But anyways, I won't be telling that story. Gusto niyo isi-share ko mga very inspiring story, especially if you are entrepreneur kagaya ni Ate Ruby, you will learn something from him. Kilala niyo si John, di ba? Gokongwei Robinson's mom. Okay, alam mo na kung gaano siya kayaman. But he used to be a poor boy. An inspiring story. But anyways, this is another story. Sa Montana, nakalimutan ko yung exact na lugar. Anyway, sa Montana, meron pong mga prospector. Nag-set po sila ng journey para mag-search ng gold. So, mga gold hunter po ito. So, sa kanilang paglalakbay, sa kabila ng hirap na kanilang dinanas, Brother Gilson, unfortunately, wala silang nakitang gold. At yung masakla pa, ilan sa kanilang mga kasamahan ay namatay pa. Isang araw, sa kanilang paglalakbay, inabot pa sila ng mga Indianong bandido. Inuwa yung mga magaganda nilang kabayo, iniwan sa kanila yung hindi na masyadong mapakinabangang hayop. Anyways, so discouraged na sila,
Tineten pa sila, sabi sa kanila, umuwi na kayo. Maabutan kayo namin uli. Kapatay namin kayo. Ay, do not know kung paano sinabi yun si Sister Sarah, ano ba yung language doon? Sa Monaco. Anyway, search mo yan at pag-usapan natin yung Subalit sa kanilang paglalakbay pabalik na Brother Gilson, doon sa isang creek, meron silang napansin na parang crap. Tingnan nila. Alam nyo ba? Pag ganun nila, napansin nila gold. Sabi niya, parang tumama tayo. So maghapon, ginawa nila, nakakuha sila gold. So kinabukasan, buong araw, yun yung tinira nila. So, kasi paubos naman na yung pagkain nila at kailangan na nilang umuwi. So kumuha lang sila ng sapat at sabi nila, babalikan natin ito. So balit wala tayong pagsasakyan, tayo lang. Tayo lang yung makakaalam nito. And so, nagpahinga sila Sister Sarah, yung kanilang mga gamit ay inayos nila, inihanda, pati yung supply ng pagkain inihanda, at babalikan nila yung pong lugar kung saan ay marami pong ginto. Wala silang pinagsabihan at nung araw na sila ay babalik, nagulat sila, Brother Jason, na sa 300 katao sumusunod sa kanila. Tanong! Sino yung whistleblower? Sino nagsabi? Sagot. Wala. Subalit nakita sa ngiti ng kanilang mga mukha. Sa saya nila na meron silang natagpuan. Kaya silang nila. Let me tell you, friends, what we have found is more than gold. We have found Jesus. And I hope that would reflect kung paano tayo nang mamuhay, kung paano tayo lumalakad, kung paano natin kinakondak yung sarili natin. And I hope that would lead other people also to come, to know the Lord Jesus. So all stand up as we ponder the message of the Lord today.